Good day! Welcome to Kyle's Meditation. In our YouTube video, for the month of November, we are working with urinology except for November 25 or 26 or November 2029. So the last week is going to be a discussion of why the Lord doesn't like the Christmas Eve and the New Year's Eve. So for December naman is going to be a continuation of urinology except 27, 30, 31, and 3. So yung last two meetings and the first week is going to be a special video about the preview for 2025. So, as for the remaining days of the year, we are going to continue about urinology. And I hope by January, we can start with oneirology. So, there are so much things. And then, the Lord wanted to add the conspiracy theories. Yan. Abangan nyo yan. So, maraming conspiracy theories sa Bible pero wala pa kaming pag-uusap dyan sa mga conspiracy theories. Katulad nung ganito. Iisa-isahin ni Lord yung mga pamahiin kasi may narinig ako daw na may mga ilang tao daw na nagbibilin daw sa patay. What's the veracity of it? Sabi ni Lord sa akin, ano naman gagawin ng patay sa kahilingan mo? Di ba ako rin naman sasagot? So, yeah. Abangan niyo yung mga conspiracy theories na yan. So, marami pa. So, ang ano kasi ni Lord, bakit ayaw ni Lord nung mga... Maraming ayaw si Lord pagdating sa sex eh. So may mga din, sexology din tayo mga topic. So, sabi ni Lord, ayaw discuss ng mga pastor kasi daw for adults only. So, pero sabi ni Lord, daming Kristiyano daw, dami daw mga pastor na punta sa impyerno dahil sa sex eh. So, sige, next year pag-usapan. Sabi ni Lord, pag-usapan natin yung sex. Sige na. Sabi ni Lord, for adults only, daming pastor na pupunta sa impyerno dahil dyan eh. Tapos, sabi doon ni Lord, sinisisi daw yung Diyos, bakit di daw nila alam? Di ito na nga, sabi ni Lord. Wala nang hiya-hiya. Bakit mo ba sinesenso? Sabi ni Lord, ito yung mali ng mga Pinoy, sabi ni Lord eh. Bakit nyo parang dinidiscreet nyo yung usaping ito? Samantalang ang daming teenage pregnancy. Isa daw Pilipinas sa may pinakamarami daw. Hindi lang daw na-report, pero isa daw Pilipinas sa pinakamarami may teenage pregnancy. So sabi nila sa akin, saan nang galing yun? Parang si Maria na nanganak ng birhen. Ganun ba yun? Sabi nila sa akin, hindi naman. So, next year, pag-usapan natin yung sex na yan. Sige, pag-usapan natin. Eto, sabi ni Lord, meron kasing binilin si Lord sa Leviticus na wag kayong makikipagtalik sa hayop. Meron daw, marami daw, mauuso daw next year yun. Ito na nga, kaya nga, sexology is also important in Christian life. Dami daw, pastor, umiiwas daw. Sabi daw ni Lord, na malungkot daw niyan, umiiwas daw sa sexology kasi bakla yung pastor. Discreet lang daw yung pag sa pulpito lalaki. Pero pag nasa tapos na yung sermon, doon mo na makikita yan. Tapos nasa bar, tapos may kadate lalaki. Nako. Meron bang pastor na nasa bar? Ay, marami daw. Nako. Wag nila akong lukuhin. Ayun. So, pero next year pa naman yan. So, hindi pa yan today. So, kasi lang tayo ngayon, urinology. Pero sinasabi na ni Lord, as early as now, maraming Kristiyanong napupunta sa impyerno dahil sa usaping sex. Tapos, ito, sabi ni Lord sa akin puro pagmamak daw sa Diyos, isa daw sa common daw, may mga common daw na pagmamak, maliban daw dun sa, sabi nila, sobrang hirap mo namang sundin, Lord, sa impyerno. Ba't ba kasi ganyan, dami mong batas, sana binawasan mo man lang. Sana, pwede na sana yung yung adultery. Yun.
Kaya sabi ni Lord, sige na, discuss na natin. Eto, sabi ni Lord sa akin, marami daw sa mga tao ngayon, di na raw masyadong pinapahalagahan yung virginity. Kasi bakit? Sabi ng mga tao, yayaman ba ako sa pagiging birhen? Ano pa pala ako dun? Kasi nga, nababasa ko nga, you have sexual rights. Sabi ni Lord sa akin. Ay, yun na nga, sige. Next year, sasabihin ni Lord, worth it pa rin maging birhen sa year 2025. Didiscuss na ni Lord kung bakit. Worth it pa rin. Do not worry, sabi ni Lord. Isa na dyan, yung syempre, obviously, sabi ni Lord, parang iwas din kayo sakit. Iwas kayo sa mga sexually inclined disease. O, sabi naman na mag-pills ka daw. Yung pagpipills nga, kung hindi naman medicinal yung effect, nakaka-alter siya ng DNA noong tao. Hindi lang yung tao, pati yung magiging offspring mo. Pag tumigil ka sa cycle, yan, didiscuss na ni Lord yan. I-discuss na ni Lord yan. Magkakaroon ng hormonal change, yan, didiscuss na ni Lord. So, paano ba tayo makakaiwas sa mga sexually disease? Hindi, huwag kayong makipag-sex. Tapos, okay. Pero urinology tayo, so pasadahan na yun, medyo kasi, kailangan ng pasadahan ng konti. Kasi daw, sa pulpito, takot isermon. Bakit? May bata daw. Sabi nila, mali maling kaisipan eh. Dapat nga sa mga bata, didiscuss na yung ideology ng sex eh. Ayan, next year yan, abangan nyo. Baka itapat ni Lord, February kasi daw, love month daw. Sabi daw, magme-make love tayo, honey. What do you mean, honey? Magkaibigan lang kayo, ah. Yan, sabi ni Lord, yan, busit na busit si Lord dyan, yung mga French with benefits. Sabi, ito, yung mga Kristyano ba, may friends with benefits? Ay, naku! Sinabi mo pa, meron. May itatago ba kayo sa Diyos? Wala naman. So, lupit niyan, yung mga magulang ng mga tao, okay lang sa kanila yung friends with benefits. Ano ba yung benefit? Alam mo na yun, sabi ni Lord. At ano pa ba? So, ayan. Sige, pag-usapan natin. Yan, isa sa magiging topic yan. Bakit worth it pa rin maging virgin sa 2025? Yan. So, may kinalaman ba to sa urinology? Ay, oo, marami. Paano naman ma-enjoy nung susunod na generasyon yung urinology kung wala naman makikipagtalik? Yan, ito. Isa pa, ito yung mga total opposite naman, yung papasok sa celibacy. Ay, nako, ito celibacy, ingat kayo dito medyo, sabi daw ni Lord, traitor tong isang to eh. Pag hindi kayo inassign ni Lord for celibacy, huwag kayo mag-celibacy. Utang na loob na sabi ni Lord sa akin. Celibacy, tapos tatanungin mo, ilan body count mo? Ay, alam ni Lord dyan, no? Baka sabihin nyo, walang alam si Lord sa mga colloquial terms nyo, mga Gen Z terms. Arat na. O, aminan na kasi. Sabi ni Lord, magsasabi, 0 daw. Naku! Wag ako sabi ni Lord. So, ayun. So, yan, abangan nyo. So, marami daw sa mga tao na-fall into fornication because the pastors is not bold with their claims about this one. Kaya ngayon, sa Kyle's Meditation, i-address na ni Lord iyan. So, ayan. Ito kasi, urinology. Sige. Bakit nga ba ginawa si Adan tsaka si Eva? Bakit babae si Eva? Huwag yun naman sabihin dapat lalaki kasi yung lalaki sa lalaki may nakikipagtalik din eh. Bakit din nila ng babae sa babae? Babae sa babae naman. Meron din naman nakikipagtalik ng babae sa babae. Naku. Sabi ni Lord. Ito na nga, ang tanong sa akin ni Lord. Ito, maraming ng Kristiyano, marami na yung tao. So,
May nagsabi nga sa akin eh. Naku, di ka naman yayaman sa pagiging virgin. I forgot when, pero may nagsabi talaga sa akin eh. Ang sabi ni Lord, sige, okay, fine. So, ganito. So, Uranology is all about God. Eto, tanong ni Lord, sa langit meron pa rin ba nakikipagtalik? Wala. Di naman na nila kailangan makipagtalik because it is the end. It is the end. Alam niyo ba, sabi ni Lord sa akin, walang nagre-reproduce sa langit. Everything is made by His hand. Because, eto, sabi ni Lord sa akin, because the Lord knows the pain of labor sa mga babae. Alam ni Lord yan. So, bakit pa yung mga babae mag-face ng suffering kung nasa langit na sila? Paano dadami yung tao sa langit? Hindi pag namatay yung tao na pumunta sa langit, hindi doon dadami. Sa earth, magpo-produce sa langit, magpo-produce sila yung langit pag dumami ang taong pumunta sa langit. This is the goal of Uranology, is to bring people to heaven. Ito pa may nagsabi sa akin. Ito totoo ba yung langit? Totoo ba yung Diyos? Bakit? Para namang sinakluban ako ng kadiliman dito sa buhay ko. May nagsabi sa akin ganon. May iba naman, ganito. Totoo ba yung langit na sinasabi mo? Pamilya ko, parang wala naman Diyos sa buhay namin. Yan. Sige. So, ang sabi ni Lord sa akin ganito, marami rin sa mga tao, wala rin alam, pati mga bata, about divorce, about that. So, nasa macho yun, di ba, na sa adultery na maliban na sa pangangalo niya, hindi pwedeng maghiwalay ang ikinasal. Ang tanong kasi sa akin ni Lord, paano mo malalaman kung yung ikinasal na yun, may basbas ko talaga? Those are the things, no? Sabi sa akin. Ang daming theories, ang daming systematic theology that will talk about hamartiology, the study of sin, the acceptance theory, kung saan, ano ba yung ito-tolerate na kasalanan ng Diyos? Ano ba yung hindi? Ang daming theory, ang daming philosophies like agnosticism, in which no word can describe God. Yun yung agnosticism. Meron palang ganun. So, ang daming kaisipan na tao na hindi naman nanggaling sa akin, pero most of the people are into it. Like, secularization. So, eto sabi nila sa akin na meron ng mga Christian groups that they accept the LGBTQ community as it is. They accept, eto nga, malungkot kay Lord, they accept same-sex marriage. Sabi ni Lord, darating ang panahon, magbilang ka anak, may mga countries na mag-a-accept na magpakasal yung tao sa hayop. Abangan nyo yun. Sabi ni Lord sa akin. Meron nga ako nakita, yung tao kinasal sa gamit. They married into a thing. Ngwari, sa precious silang gamit, nag-announce ng marriage yung tao. Meron. Sabi ni Lord sa akin, ganito ba talaga ang ginawa ko? Di ba ang tao, dinisenyo ko para sa tao din. Ang lalaki para sa babae. May mga pilosopo. Di ba, yung lalaking aso naman at saka yung babae, di ba pwede? May mga pilosopong ganun. Lalaki sa babae naman yun Lalaking aso, babae. Meron nga, baliktad naman. Meron din daw. Lalaki tapos babaeng aso. Bakit ina-address ni Lord to? It's gonna happen. This is going to be some of the things binibigyan ko na ng konting hint
kung ano ba ang mga mangyayari sa susunod. This saddens to the heart of the Lord. So, because sabi niya sa akin from the very beginning, man is designed for woman. That's what it is. Hindi yung male sa female. Ano ba kaya ba nun? Female na aso. Sabi nga sa Leviticus, you do not interbreed animals eh. Hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng ipagtalik yung aso sa pusa eh. Sa Leviticus din yun eh. So, this saddens to the heart of the Lord. What's the connection between this and urinology? Yun nga, like I said a while ago, to be exact, sabi ni Lord, it's around 60% of Christians that goes to hell. This is the reason. Abangan nyo yung susunod, no? So, alam niyo ba sa impyerno, yung pag may kinalaman sa adultery yung kasalanan, pag sa lalaki kasi, may ipapasok yung private part dun sa sa opening sa ni Satan. Tapos yung opening doon, pag pumasok yon, puro spikes. Sa una makakapasok, pero pagka kinontract na ni Satan yon, ng mga devil, may patulis yon, tapos papasok na yung asupre doon sa loob. So ganun kasakit, tapos pinuputol palagi. Pagkapasok putol. Buti sana kung putol na simple putol. Hindi, yung talagang sasaktan ka muna ng todo, tapos doon pa lang nila puputulin. Ganon sila katindi dyan. So sa babae naman, ganon din. Pag may pinasok siya, si Satan, malupit din. Yung private part nung demonyo na ipapasok sa babae, alam nyo gaano kahaba? At least 3 feet yung ipapasok sa babae. Kita mo na. Pag pinasok, hanggang patay talaga. So, kaya nga sabi ni Lord sa akin, anak, kailangan mo i-sermon to. Ayoko nang may pumunta pa sa impyerno ng dahil dito. So, ano ba mga i-consider sa susunod na video na yan? Kasi sa urinology kasi, like I said, wala naman nakikipagtalik sa langit. There's nothing there. People are just enjoying what the Lord has done in the third heaven. Ilang yan. That's all for this video. I'll see you next time. God bless.